Yung sa mga yung susunod na naranasan ko at saka na experience ko, nandun pa ako sa loob ng hukbo. May enkwentro kami doon sa Sitio Magbuya, Barangay Malinaw. Siya na sakop siya sa doon siya na pa loob ng lapas. Yung time na yun, isang platon kami na pumunta doon sa expansion area namin doon sa lapas. Hindi pa kami nakarating sa sa Lapas sentro ng area sa Lapas. Dito lang kami sa Magbuya, Malinaw, Kumota, mga ganun. Tapos nung time na yun, nag-organize kami, nagbigay kami ng mga edukasyon ng mga masa, schedule kami na may mga namin, education na ibigay. So, pag dating namin sa Malinaw, may mga masa kami na close ko. Yung mga masa ko doon. Close ko, sir, kasi may masa doon na close ko kasi yung dati, may bisyo ako na magtabako ba. Doon ako nasanay. Doon ako naturuan sa loob na ako ng trisbe. Tapos yung time na yun, sabi ng masa, dito kayo sa bahay matulog, sabi niya. Sabi ko, sige, okay, dito kami kasi mayang mga alas 4 ng daling araw, aalis kami, papunta sa area. Sabi niya, sige, pero yung mga binibili nyo, pinapabili nyo sa amin na supply, dito lang namin i-drop, dito na lang ninyo kukunin. Sabi ko, sige, dito na lang kami. Tapos, pagka madaling araw, doon pa kami hanggang sa isang gabi na may medyo mga makita namin doon sa paligid nila na may mga may mga araruhanan ng mga tao. Sabi ng masa, sabi niya, doon kayo magposte kasi safety yun. Doon kami sa may terrain. Sabi niya, doon kayo magposte kasi magandang terrain doon. May mga palkata, may mga punong kahoy doon na pwede nyo doon kayo magka-cover kung may emergency. Sabi nila, sige, kayong bahala kasi kayo man ang kayo mang sweet. Alam dito sa area kung saan kami pwede. Sige, okay. Ano na kami. May time na yun na nagbigay kami ng education ng MKKRP. MKKRP, pinakamababa na education na ibigay namin sa mga masa. MKKRP, mabong kurso sa Katilingban o Rebolusyong Pilipino. Kumbaga, ganun, yung MKKRP. Tapos, doon na kami sa may bahay na kami nagbigay ng naglagay kami ng yung kumbaga sulat-sulatan na namin sa chalk, mga ganun ba? Rubberized na mga ginawa naming tent, pwede man namin yung gamitin. Doon, lagay na kami doon. Ganun. Yung mga masa doon, sinabihan namin yun na nakarating na yung isang grupo na ibinuo namin, parang isang organisasyon na sana ang buuin namin. Target namin na itayo na GTO, grupong tig organisa. Sinabihan namin na,
wala bang na ano ninyo, na rinig ninyo na mga may mag-operate na mga sundalo? Wala man. Hindi ngayon, okay kami doon sa bahay eh. Doon. Ano na kami. Sabi ng pagdating namin sa sinabing imperialismo, ano siya, sir, yung isa siya na topic doon sa subtopic doon sa MKKRP. Imperialismo, yung ang sinabi namin na imperialismo, yung mga dayuhan. Imperialismo, mga dayuhan. So, ganun, yung mga issue na pagpunta dito ang mga dayuhan, linuluko-luko lang tayo dito, mga Pilipino, ganun. Ginawa tayong mga alipin, mga ganito, ganyan. So, yun ang ano namin, yung dinidiscuss namin. Di pa namin natapos. May dumating na na masa. Sabi niya, pag ganun siya. Sabi niya, ano kayo, alis kayo. Kasi may sundalo doon, may kaaway doon sa sa araruhan ko. Dinala ko lang yung kunwari na nagdala ako ng kalabaw na niya, alaga niya. Nagdala ako ng kalabaw parang itali ko doon sa puno. Sabi niya, pero purpose ko dito na ako papunta kasi hindi niyo alam. Sabi niya, baka maano kayo dito. Maano kami ba, mahuli. Yung man kami, 3 lang man kami ang nagbigay ng education. 3 lang kami. So, sabi niya, alis na kayo. Yung mga babae, gulo-gulo na doon sa loob ng bahay. Mga babae, may buntis, ganun. Sabi nila, saan na ba tayo papunta? Sabi ko, sige, pauwi kayo doon sa saan safety kayo dadaan. Kahit saan kayo dadaan, basta makarating kayo sa bahay nyo. Kami, naiwan kami doon sa bahay. Kumuha kami ng kinuha pa namin yung liderit, ganun namin yung mga liderit. Tapos, yung mga kaaway, na siya? Nakarating na siya sa likuran ng teren na doon kami nagkampo. Doon ang namin, Mindadi. Isang platon doon kami doon. Tapos, doon ang karamihan namin. Doon na sila sa likuran. Kasi, yung plano nila, yung teren na doon kami nakaplastar, gusto nilang doon sila nag-atake sa likuran namin para hindi kami hindi namin alam. Hindi naman, takbo, punta sa main body namin. Sabi namin pagdating namin dito, doon sa poste, sabi, sige, maghanda, mag-SOP ng SOP ang tawag namin ng prepare. Mag-SOP kayo ng mga trapal, mga gamit, mag-SOP kayo kasi may, may kaaway. Nakatakbo na kami, parang malapit na. Sabi ng mga kasama namin noon na naiwan. Tapos sabi nila, huwag na, masyadong, tarantado kayo. May kaaway sa libro. Lupa ba kaya ang wala? Sabi nila. Hindi, kung may kaaway, sabi nila, may kalaban, pwede namang makipagbarilan tayo, may mga baril man tayo. Sabi ko, yun. Kailangan nakahanda tayo. Ako man ang PI noon. Sabi ko, kailangan kung gusto ka mang lumaban, nakahanda ka. Mga gamit mo, dapat nakahanda lahat. Parang wala kang naiwan, wala kang sabi ko, nakahanda ang sarili mo at saka nakahanda yung mga gamit mo. Paano ka makipaglaban doon, makipagbarilan kung hindi ka handa? Sabi ko, natawanan ako nila. Ako, nag-prepare na ako ng mga gamit ko, ganun. Pagkatapos kong nakahanda sa mga gamit ko, sir, pagkatapos ko yun, pumuti. Kasi yung kasama namin na nag-igib, nagkuha ng tubig doon sa baba, binaril na sa kalaban. Binaril na siya doon, nakatakbo pa saka.
Ay, paakyat doon sa ano namin, poste namin. Pag akyat niya, nakapag ano siya, na, medyo kumbaga nataranta naman siya. Takot naman siya. Kasi siya man ang pinuntarya ng, ano, siya man ang nakita. Pinunting na siya, pero hindi lang siya na, ano, naigo. Sabi niya, may kalaban doon. Sabi ko, sinabi niyo kanina, doon lang sa papel. Ngayon, paano kayo? Naka-prepare. Masyadong relax kayo sa sitwasyon natin dito. Sabi nila, sige, handa. Sus, pag ay ano na, yung sa mga kalaban namin na doon sa harapan namin, putok na sila doon. Kami, naka-prepare kami, may 60 kami. May 60, may 2-3. Yung ano ko, yung CEO ko, ako man ang PI, yung CEO ko, medyo, kumbaga, ano siya ba? Tarantado. Sabi niya, ano ba to? Sabi niya, paano natin to Sabi niya, paano natin yung i-maneuver? Andun man sa baba. Paano natin to i-maneuver yung utangin na ibigay mo sa akin yung 2-3 mo? Ako rin ang mag-gablet eh. Ikaw? Oo. Ibigay mo yun sa akin. Bakit hindi mo ganyan pinapabutok? Sabi ko, ibigay mo man sa akin. Ano na siya? Na kumbaga na blanco siya ba? Na ako ang PI. So, sabi ko, putangin na, hindi siya nakapaputok. Ano mo sa akin yung 2-3 mo? Ano bang bala ng 2-3 mo? Tubig? Di yan tumama? Sabi ko, putangin na. Sabi niya, anong gagawin natin dito? Sige, palagi na lang siya nakatanong. Sabi ko, wala talaga, tarantado talaga to. Ginanon kong tutorin niya. Inagaw ko sa kanya. May isang vice CEO ng Kumpak, nung time na yun, pumunta siya doon kasi mag-inject siya ng bakuna. Oo, kasi medical siya. Pumunta siya doon, pero vice CEO siya sa Kumpak. Yun ang nagawa ko na CEO namin. Sabi ko, Mark, ano mo yung mga tao natin? Dala mo yun. Kasi dalawang squad man kami. Yung isang team sa AB, tumakbo na. Yung isang team sa squados, tumakbo na. So, wala na, nagkabulabugan na. Nabiyan ko siya, putang ina, hindi na to natin, hindi natin kaya na makipaglaban, makipagbarilan, kasi wala naman tayong mga tao dito. Sabi niya, sige, lang tayo, saan tayo iikyas kung baga. Alis na kami doon sa formation namin. Sige, dito tayo adaan. Kung dito dumaan ang kalaban, yung kaway, doon tayo dadaan. Balikan natin yung dinaanan nila. Kasi hindi naman sila babalik eh. Doon tayo. Pero wala na sir. Yung pagkain namin, yung bigas, naiwan na doon sa bahay. Yung yung kamuting kahoy ba? Balanghoy. Balinghoy. Ayun ang sanang pagkain namin. Ano yun? Pinasok na lang namin kahit hilaw pa. Hindi pa makain ba? Pinasok na lang namin doon sa bag namin. Pak. Para lang may madala kami. Alis na kami doon. Sabi ko, tawag na ako sa CEO namin, si Buloy. Sabi ko, ang CEO nyo, hindi mister mo? Hindi ang kaasawa mo? Hindi kami nagkasama nun? Oo. Kasi doon siya sa isang platon. Doon siya isinama. So, sabi ko, Loy, ano ba to? Napalaban kami dito sa Magbuya. Ano bang nangyari sa inyo doon? Na-raid kami dito. Na-raid kami sa kaaway, tapos nagkabulabugan yung mga namin, yung mga team. Saan ba yung mga team nyo na, sabi namin, andun na, may doon sa Magbuya, sentro, doon sila tatago, mga masa, doon sila tatago.
mga baril nila, tinago nila doon sa lalim ng kawayan. Puno ng kawayan, doon nila ipinasok para hindi makita. Punta sila doon sa doon sa sitio, parang makakain sila. Oh, recover namin sila doon. Sabi ni Buloy, recoveran nyo. Kasi, baka namatay na yun. Di, recover na. Kung sa, pabalik na kami doon kay Buloy. Doon sa unit namin na, 88 na yun, na kabuuan ng front. Doon kami, pinapareport kami doon. Sabi ni Buloy, ano bang nangyari sa inyo? Bakit nagkabulabugan kayo? Si Joshua man yung squad leader namin, ay platoon leader namin. Sabi ko, natulala man yung Joshua na nag-platoon leader. Ako na naman ang naging CEO. Ako naman ang nagkuman doon. Hindi ko man yung papel. Hindi ko man yung trabaho. Buti na lang, andun si Mark. Sabi ni Buloy, ganun ba? So, kung kayo lang, walang ibang nakapag-agap sa inyo, may posibilidad na may masamang mangyari sa inyong platon, sa inyong platon nyo. Sabi niya, oo, buti na lang, may pinapadala ka doon. May katimbang ako, may makausap ako. Kasi si Joshua yung platon leader namin, palagi lang siya nagtanong, ano bang gawin natin? Saan ba tayo dadaan pag umikyas na tayo dito sa labanan? Yun. So, doon ko na-probe yung sarili ko na hindi na naman na... Takin ka nga. Sige nga, ikwento mo nga yung tapang na yan. Hindi, kape mo na. Di ba? Doon mo na-probe na. Sige, ituloy doon mo ko na-probe na dapat, pag naging leader ka, dapat may yung iniisip mo, hindi lang sa sarili mo, hindi nag-isip ka na kung ano ang mangyari, halimbawa, ano ang mangyari sa unit na dinala mo, may madaling paraan na magawa mo. Kung paano ka ikyas, makapalayo sa kalaban, makadistansya ng kalaban, ganun. At saka, paano mo masubukan na makipaglaban ka? Kasi, yung time na yun na hindi nakapagpaputok yung platoon leader namin, medyo tumas yung, tumas yung tingin ko sa sarili ko ba, kaya natin to, tapos bakit di ka makapagputok? Ibigay mo sa akin yung 2-3 mo. Kaya ko naman yung tabletin eh. Yun, nagsama-sama na yung mga experiences mo sa lantad, mga kapatid mo doon na yun siguro yung commander nyo, hindi kasing lalim ng background nung sayo. Na yung background mo, bata ka pa, yun na, dumaan ka na sa lantad. Doon ka lumaki sa lantad. Yung mandirigmang, parang Gabriela silang ito parang mga tapang. Sabi ko, di natin ang platon natin, kung ikaw ang naging CEO, ikaw ang naging PI, dapat, ang sarili mo di mo yun lang ang isipin, na maging, safety ka. Safety mong sarili mo at isipty mong buong unit mo. Yun ang trabaho ng leader. Oo, yun ang trabaho ng leader. Dito, pag may putukan, talagang, kinabahan ka. Kabahan ka man, pero i-control mo kaba mo. Parang makaplano ka. Plano mo maayos ba? Saan ka dadaan? Saan ka iikyas? Anong gagawin mo kung lalaban ka pa? Hindi mo man magawa ang katrabaho mo sa paggawa mo sa mga personnel mo kung wala ka ng plano. Kung wala ka ng iniisip na ganito ang depensa natin Yun ang ginawa ko na kahit kahit PI lang ako, pero gusto kong hawakan ang hindi na hinawakan ng CEO ko. Kasi pag wala nang humawak sa mga tao, talagang yan?
Iba-iba ng takbo. Oo. Confuse, wala, matuliro. Yun ang mangyari. So, dapat ikaw ang naging leader doon. Dapat, dito tayo. Kailangan tayong makipagtulungan sa platong leader. Paano naman magawa sa platong leader o sa PI o sa mga squad leader kung wala siyang mga tauhan eh. Sinong puputok? Sinong mag-cover fire? Sinong makipaglaban kung ang CEO at saka yung lang? Wala na nangyayari. Bugang takbo ka na lang. Wala na makipagbarilan. Umalis na yung mga tao eh. So, nangyari yun 10 taon bago ka nag-surrender. So, masabi mo bang yung experience mo na yun, parang ng kumpiyansa mo sa sarili mo? Na ituloy-tuloy mo pa yung... Yun na yung sir. Yung, kumbaga nakapag ko sa sarili ko na kayang-kaya ko. Nakumpiyansa ako sa sarili ko kahit may mga tios na gusto kong sumama. Naging kumpiyansa ako sa sarili ko kasi sabi ko, kaya naman ako makipaglaban. Pwede naman kaya ko magkablit ng armas, gatilyo, o ganun. Pwede ba? Kasi kaya ko mang kontrolin yung sarili ko. Sabi ko, pag yung sumuko ako, sir, hindi ako susuko dahil sa akot ako sa pagkamatay doon sa kabila. Hindi ako takot sa gira. Takot ako sa pamilya. Yun ang nakapahina sa sa prinsipyo ko na tuloy-tuloy akong makipaglaban sa sundalo. Yung nakapahina sa akin, pamilya, hindi sa gira. Hindi, yung kwento mo kanina na nag-volunteer ka pa ba? Yung napurnada yung di ba nagbo-voluntaryo ka? Yung Yes, kwento mo kanina. Yung sir? Ito, kwento, masaya Yung naman sir? Dahil sa kumpiyansa ko sa sarili ko, pag may mga tios, sir, hindi ko man yun sa sa sarili ko, yung kumbaga kahambugan, sir, hindi man yun. Pero, kahit kahit buntis ako, pero, nung unang kumpiyansa ko sa sarili ko, kahit buntis ako, 6 na buwan ng tiyan ko, may mga training militar doon sa loob ng hukbo. Sumaman talaga ako. Yung side roll, maliban lang ng mga matagal na takbuhan. Pero pag side roll lang ako doon sa lupa, kaya ko naman. Sabi ng CEO namin, huwag ka nang sumali doon eh. Buntis ka, baka makaanak ka doon. Sabi niya. May time na yun kasi kumpiyansa ko sa sarili ko, gusto ko talagang sumama sa TO. Gusto ko talagang sumama sa gira. Yung hindi man sa gira, hindi man sa ganun na, kumbaga, hambog ako sa sarili ko kasi, ako, masyadong, marunong ako makipaglaban, sir. Pero, iwan ko kung paano na sa isip ko ba na gustong-gusto ko. Buntis ako, dalawang buwan ng tiyan ko. May tios na inahanda nila doon sa side to. Yung sabi na sila, sinabihan ng mga kasamahan namin na may may tios tayo. Tapos si Monique, maiwan dito, iwan natin doon sa Masha kasi buntis siya. Kung baga, baka baka malaglag yung bata kasi 2 buwan pa ang tiyan niya. Hindi natin isama. Lahat ng mga available dito, kayang-kaya siyang susama tayo. Siya lang ang maiwan. So, pag sinabi nila ganun, umiyak ako. Gustong-gusto ko na sumama kahit hindi nakasama yung asawa ko. Kasi, nung time na yun, kasama ang asawa ko, yung medyo kasama sa iniisip ko na takot ako na may mangyari sa asawa ko doon. Oo. Kasi alam ko man yun na yung detachment na atakihin nila, lusobin nila,
sa ano niya, sa paligid ng detachment, may may kuryente ba? Mga, parang kung may maglapit doon, kuryente. Ganun. May mga bomba, may mga suyak, ganun. Tinaod. Sabi ko, hindi ako ninyo isama ha. Sige, okay. Ganun lang. Simpleng ko, kasi nag-isip na lang ako na, hindi talaga ako nila isama. Sabi ko, sige, okay. Pero tapos na akong umiyak gusto ko sumama. Sama ako yun na. Kasi baka doon ka makanak. Doon ka malaglag yung anak mo. Huwag na. Sige, okay lang. Sige, hindi ako ninisama. Ganitong gawin ko. Kasi doon ako sa loob. Palagi akong nagtiwala sa Panginoon Lagi akong nagtiwala sa Panginoon. Hindi totoo yung sinabi nila na yung mga hukbo, yung mga membro ng partido, walang Panginoon. Hindi. Walang iniisip na may Panginoon. Hindi. Kasi, may mga bakbakan, may mga gira na mangyari. Ano ang pinaka-first na nila? Tinawag nila. Lord! Diba? Lord, tulungan mo kami, Lord! Pero, hindi lang, kasi yung mga leader, hindi lang nila iparinig sa mga elemento nila. Para magtiwala ang mga elemento nila na wala talagang Panginoon sa loob ng revolusyonaryong kalahukan. Sa hukbo. So, ganun. Hindi ako nagparinig sa kanila na nagdasal ako. Sabi ko, sige, hindi ako ninyo sinama. Ganito ang gawin ko. Magdasal ako. Ayun, alis na sila. Doon umiyak ako. Doon ako nila iniwan. Sige, pagkagabi, araw-gabi, 3 araw man sila doon. Araw-gabi, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, sana hindi matuloy yung mga plano nila na maglusob ng detachment. Kasi medyo, kumbaga, delikado yung detachment na lulusobin nila. So sana, Lord, may paraan kang hindi sila makapagtawid ng malaking ilog. Parang hindi matuloy yung TOs nila, yung raid na gagawin nila. So, ganun. Pagdating ng pagdating ng dalawang gabi, may malakas na ulan. Yung malakas na ulan na ramdam ko na yung malakas na ulan, sigurado akong lumaki yung ilog. Yun na yun. So sabi ko, sigurado ako hindi sila makatawid. Ganun na yun. Sabi ko, sigurado ako hindi sila makatawid. So, nantay ko silang makabalik. Pagbalik nila, pang 3 araw na, hindi talaga sila tawid papunta sa target nila. Balik sila, sabi ko, uy, dito na, madali lang kayo nakabalik. Sabi ko, madali lang kayo nakabalik. Kumusta yung lakad niyo? Sabi ng asawa ko, wala talaga Hindi namin napuntahan yung target namin Bakit? Hindi man kami nakapagtawid ng ilog kasi masyadong malaking baha. Malaking ilog ang nakababag daw sa kanila. Hindi namin malatas. Hindi kami makapagtawid. May na sila, may doon sa ilog, yung nakatawid na. Pero hindi sila lahat marunong tumawid May 3 tao silang nakatawid. Naggawa na sila ng PC, yung pangtali ba?
Nagtali na sila doon. Parang doon sila dadaan ba? Pero hindi talaga sila makadaan. Kasi maraming mga babae may mga babae na hindi makakaya na doon dumaan sa PC. Ganun. Doon sila, hindi makaya. Sabi ng kuman, wag na, hindi natin pilitin. Balik na lang tayo doon. Sabi ko, ano mangyayari sa lakad niyo? Sabi na, masyadong mahirap magtawid sa ilog. May ginawa na kaming paraan para makatawid kami, parang mapuntahan namin yung target pero hindi namin kaya. Sabi ko, ganun ba? Sigurado ko na yung pagdadasal ko, yung pag alis nyo dito, hindi man ako ninyo sinama, yun ang ginawa ko. Nagdasal ako na sana hindi kayo makatawid. Para hindi kayo makarating doon sa target nyo. Ay, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, kung sana Lord, may gawin kang paraan na hindi sila makarating doon sa na walang mangyari sa kanila. Yun naman ang nangyari. Babalik naman kayo dito na walang nangyari. Na lang kayo, nahirapan lang kayo sa paglakad, pagpunta doon. Pero hindi kayo nakatawid. Walang nangyari sa Kasi kung nakarating kayo doon, alam ko man yun, may kuryente na pinapaano sa paligid ng detachment. May bomba silang tinanim doon sa paligid. Kung puputok yun, marami kayong madamage. Marami kayong mamatay. So, may Panginoon. Sabihan ko ng asawa ko, tangin na ka. Ikaw pala yung dahilan na hindi nakapagpunta kami sa target namin Masyadong nahirapan kami na pumunta doon, pero gustong-gusto mo na hindi matuloy yung planning natin Sabi ko, ganun. Sabi niyo, hindi ako sinama. Ganun ang ginawa ko Yeah. Narinig ako sa Panginoon. Kape. Ito ang episode ng isang matapang na takid.